July 2024, Typhoon Karina swept through central Luzon with winds reaching up to 130 km per hour. It brought heavy rains, storm surges, and massive flooding. The science is clear. Warm ocean waters fuel these storms, making them stronger and more devastating. But for the people of Agonoy, this was just another fight for survival. Ako si Mario Garcia Santos, nagpapatayan ng rating sa Dini sa bayan ng Agonoy. Kinala ko dito na Laika. De Umali. My name is Rod Anthony G. Ador. I am from San Jose, Agonoy, Bulacan. Ako po si Margie Lord Benedina. Ako po si Romel D. Sigamino. Agonoy, Bulacan, a town that thrives by the sea yet struggles against its wrath. For years, its people have battled the forces of nature, relentless typhoons, rising tides, and unforgiving heat. Today, we uncover the reality behind these disasters and the resilience of a community that refuses to sink. Ano po yung pinaka naging mahirap po sa inyong pamilya noong Typhoon Carina po? Ay, kuwan baha. Una baha, nasa kubo kami. Ngayon, sa lakas ng bagyo, lumipad yung mga bubong. Buti na lang at may kuwan kami, pangka. Ngayon, na-evacuate kami. Yun ang pinakamahirap sa akin. Tapos, nawalan kami ng konting kabuhayan. Hindi namin alam kung paano kami nakakalikod. Ay, yung baha. Nabot yung ng bahay namin. Talaga hanggang din. Bumabagyo, wala kang hanap buhay. Siyempre, kumakain kami, wala kami paging hanap buhay. Sa bahay lang, dahil pipigin buhay mo, bagyo. Ano po kasi, yung school po kasi namin medyo bumababa. Kaya po, pagka po pasok po kami, lagi po bahal. Minsan po pag may sugat, may chance po na may infection. Tsaka po minsan po laging abot yung school. Umabot pa nga po sa tuhod minsan. Nananasan mo na ba yun yung mga parang sakit dahil nagkabahagan na? Yung leptospirosis? Hagonoy is highly susceptible to flooding due to its proximity to Manila Bay, its low elevation, and the influences of the Pampanga River, which contributes to high tide flooding by causing backflow from the bay, slowing down drainage and overflowing during heavy rains, further worsening water levels in the town's low-lying areas. Storm surge. An abnormal rise in seawater level is one contributing factor of this. When a typhoon moves across the ocean, it pushes massive amounts of seawater towards the shore, which causes flooding in coastal communities. For the fishermen of Agonoy, the sea is not just their home, it is their lifeline. But when storm surges strike, their livelihoods are washed away. Ako si Gwen, Noli Pahardo. Soon 30 taong kaming mamalasdan. Alam, hindi makakuha ng lumaki aming alaga. Namatay pa. Tsaka yung pagka mainit, tsaka biglang umulan, ayun, yan samahan ng mga alaga na nagkakaroon ng namamatay. Ayun. Pagka nagkalubugan, nagawa sa ito aming alaga. Ubus. May Rene, Pascual. Sa ako na, matagal na akong mangisda. Hindi nga kami makapagulgat dahil kami mga nalulubog eh. Katulad niya na, puro kami lugi. Puro kami lugi ganyan sa plasdan. Ala kaming sinasampang ko niya yun, puro lugi kami. And then the opposite happens. When rainfall disappears, Hagonoy suffers another enemy, El Niño. The warming of the Pacific waters disrupts rainfall, leading to drought. Ano yung mga nararanasan nyo ngayon na napakainit na sa Pilipinas? Sobrang pawis po, tapos po medyo po hinihingan. Kakasakit naman kayo, gano'n? Opo, medyo nagkakasakit po ako dahil po pagka hindi po ako hindi po ako makanina. Okay. Pwede rin po kasi tayo magka-disease po dahil po sa init. Pwede po magka-heart attack or panic attack. Ano lang kayo? Hindi wala akong masabi. Nahihilo, gano'n, pagka Nahihilo po. Usually help. Na-high blood kami, hindi po pwedeng magkuhan sa init. Siyempre, may edad na kami na El Niño weakens monsoon rain, reducing water supply for irrigation. Rivers dry up, and farmers lose their livelihoods. The effects trickle down to fisher folks as fish populations decline due to rising sea temperatures. Despite these challenges, the people of Agonoy do not surrender. Disaster risk reduction is their lifeline.
combat frequent flooding, Hagonoy has elevated some of its roads, yet not all of the residents benefits from this solution. Lower-lying homes, like this, now experience first flooding as water is redirected towards them. Eh, huwag magpataas ng ano. Yung sa daan Oo, po. sa daan talaga. Kasi kawawa naman yung mga bahay na nila kakayahan magpatambak, di ba? Yung pagtaas, yung Yung kalsada. pagtaas po ng kalsada, hindi po nakakatulong. Oo, hindi nakakatulong talaga yun. Kasi po, Kasi nga, syempre, wala nang dadaloy yan. yung tubig po po, tapos sa mga Bahay. Without a comprehensive flood management plan, these short-term solutions create new challenges for those already vulnerable. Ako po si Esmeraldo P. Baltasar, Barangay Kagawad po ng Santo Niño, Hagonoy, Bulacan. Sabi po, pinakamatinding tanamaan talaga Hagonoy. Hagonoy po, ang tubig po dito sa lugar namin na ito, ang lampas tao. Dito sa may barangay yun. Doon po sa may karsada, hanggang dibdib. Nung di pa po na-upgrade yung karsada ngayon. Talaga pong napakaraming epektado. Sa mga squatter po, talagang dinala na sa evacuation center. Kasi nagkakagulo na talaga sa evacuation center. Yung iba, ayaw po mag-sialis. Nagkakayo ko po ako nasa damage control ako. Yun po, pagkataas ng sakon, check-upin ko yung datang damage. Pero sa meron naman po kami rescue na rin. Nakatapos na tayo sa rescue na doon. Yung mga bahay natin naman, yung mga damage, kung ano yung nasira. Lista namin yung mga may-ari ng bahay. Barangay Hagonoy utilizes evacuation centers and rescue teams in times of severe rainfall and flooding. However, many residents refuse to leave their homes, fearing property loss or believing they can withstand the flood. These temporary solutions save lives, but without long-term measures, such as improved drainage, reforestation, and climate adaptation, Barangay Hagonoy remains trapped in a cycle of repeated disasters, forcing residents to make difficult choices every time the water rises. Ano sa tingin niyo naman po ang dapat na gawin ng barangay upang lutasan po yung mga matitinding pagbaha? Napakadami. Lahat ng kanal pukayin. Linisin natin ang kanal para yung mga daya. Yung tubig, dire-diretso ang dagat. Pangalawa, pagbawal yung mga basura na tuwan o nakatambak. Basura number 1 na napakalaking kuwan sa baha. Kung kukunti basura natin, maaaring maikuan iba. Bumaman, hindi lagpas tao. Siguro tulungan kami mahihirap para ma-resolve yung aming kuwan. Dinadaanan na kuwan kami sa lantat. Bigyan kami ng tulong. Hagonoy is a town caught between water and storms, but as long as its people stand firm, no flood, no drought, and no storms will ever wash them away from their homeland. Dito na kasi ako pinanganak. Nandito na yung kabuhayan. Nandito na yung kadikit mong mga pinsan, mga kamag-anak. Gabay ko ba yung buhay dito? Hindi ko na kailangan lumayo. Ganun sana. Sanay na. Sa 11 years. Oo. Siyempre, yung malakas yung pananalig na sa Panginoon. Kumbaga sa kuwan, nananalig kami sa Kanya na bigyan pa kami ng lakas na kami, huwag kami ditong kuwanin, huwag nang dumating yung iba pang sako ng kakayanin. Basta kay Lord. Preparedness and mitigation are the strongest defenses. The people of Hagonoy have learned to live with these calamities. But they can do more than just to survive. We can thrive.